Good morning mga B! Ayan, another day, another grind day na naman nga tayo mga B. 7:30 nga ay bumangon na ako at tama na muna ang hilata B at ngayong araw nga darating yung mga materyales namin. Paglabas ko nga ay dumiretso na ako sa kusina at yun ang nadatnan ko be, ang mga kinalat ng mga daga. Asar na naman nga ako kasi ang dumi-dumi na naman sa kusina dahil sa mga kinalat ng mga daga. Sa likod ng bahay nga namin ay tubuhan kaya talaga hindi maiiwasan ang mga daga dito. Ang dami na namin mga ginawang remedyo para sa mga daga. Naghuli na kami. Nakailang huli na nga kami, siguro more than 10. Pero hanggang ngayon, ang dami pa rin nila. Hindi namin sila maubos-ubos. Kaya hindi ko talaga alam kung anong gagawin namin sa mga daga na yan. So nakatira nga pala sila dyan sa taas ng kisame. At lumipat kami dito sa bahay na to. Talaga namang may daga na sadya. Siya, naginit na pala ako ng tubig after ko maglinis dito sa kusina kasi ang kalat B talaga naman. And then dumiretso muna ako sa CR para maghilamos at mag-toothbrush bago ako magluto B. Ire-ready ko muna yung sarili ko. Ngayong araw nga medyo madami ang gagawin ko kasi nga ngayon darating yung mga materyales na mga in-order namin. At sabi ko nga ay bumabalik na ang ating sale. Kaya medyo madami na din ang mga pa-order natin sa souvenir. Bali si Pot gagawa nga kila ate at ako naman bahala sa mga pa-order ko. Pero tutulungan din naman ako ni Pot at siya din naman ang nagbabox ng mga ginawa na. Pero kailangan ko munang mag-prep ng aking face kaya ayan nag-skincare muna ako B para at least kahit may stress tayo ay fresh pa din. Sana all fresh. 8 AM na nga ata to at si Pot naman ay nag-idlip pa ng kaunti. Kasi sabi niya ay antok pa daw siya. Nag-toner na nga ako dito B at ang gamit ko ay ang ating basic soothing toner na favorite ko namang gamitin be. Lagpas isang buwan ko na nga yung ginagamit. Ba, tignan nyo naman yung nabawas be. Hindi ko pa siya nakakalahat. Ito yung toner na talaga namang hindi ka mamumula, hindi mamamalat ang face mo at hindi magdadry. Naglagay na nga din ako nitong salicylic acid sa aking face kasi ang dami ko mga yung mga acne B dahil nga kakatapos pa lang ng buwan ng dalaw. At syempre balik na tayo sa kusina para magsaing na ng kanin at makapagluto na nga ako ng aming ulam. Ang laki nga pala ng rice cooker na gamit ko kahit dalawa na lang kami ni Pot kasi nga be ito talaga yung ginagamit namin na rice cooker be. Kasi nga dapat 4 kami dito sa bahay pero dahil nga umuwi yung dalawang pamangkin ni Pot, ayun kaming dalawa na lang muna dito sa bahay be. Pero mas okay na nga ganito kalaki kasi nga ang isasaing ko ay hanggang pang mamayang gabi na B. Para tipid na din sa kuryente at tipid na din sa oras. Dahil ubos na yung last na binili kong bigas, ayan, maglalagay na ako ng isang kaban. Sana nga magtagal na sa amin tong bigas na to B. Ngayon kasi B, lahat na lang nagsisimahalan, pati bigas, mga gulay, mahal na B. Ang hirap mag-budget ngayong panahon. Buti na lang talaga lagi kaming nasa bahay kasi nga sa bahay lang ang trabaho namin. Kaya no need na kaming mamasahe. Ito din talaga ang kagandahan ng pagiging small business owner. Hawak mo na ang oras mo at wala ka pang boss. Pero syempre nagkakaroon din tayo minsan ng problem lalo na kapag mahina ang pa-order. Ayan, itlog nga pala ang niluto ko tsaka dilis. Ayun si Pot, busy na siya habang ako nagluluto. After ko nga magluto, bidiretso na ako sa laptop para mag-layout. Nagprint na nga din ako ng mga waybill kasi nga si Pot ay nagbabox na siya. Ayan o. So busy na nga siya dito mag-pack. Ganyan nga pala namin pine-prepare or binabalot ang mga souvenir na nagawa na. Binabubble wrap nga namin yan, dalawa-dalawa, at nakabox pa yan, be. Kaya safe talaga yan darating sa mga customer. Depende na lang talaga sa mga nagdadala. By the way, sa mga gustong umorder pala ng mga souvenir, or sa mga nagbabalak palang umorder, pwede nyo pong i-check ang mga design natin sa Joy Souvenir TikTok shop. Ilalagay ko na lang po sa caption ang ating TikTok shop para mabilis nyo pong mahanap. Ang magpalagay ng tag at magpa-layout ay libre lang po mga madam. Kaya once na nag-order kayo sa amin, wala na kayong iisipin kundi i-receive ang souvenir at ipamigay sa mga bisita nyo. Mas maganda din pala na umorder ng mas maaga, at least 2 to 3 weeks before the event, para siguradong makakarating sa inyo bago ang event. Ayan, balik na nga tayo dito sa mga ginagawa natin, B. After nga namin kumain ni Pot, nagbabox na siya at ako naman ay nagkuha na ng sinampay kasi sabi niya siya daw ang maglalaba. And then after that, B, kinuha ko na ang aking gagawin at tayo ay magagawa na ng souvenir, be. So, ang unang ginagawa ko, B, ay nagugupit muna ako ng tag or picture na ilalagay natin sa souvenir, B. And then, ito na nga, gumawa na ako ng ribbon yung nilalagay sa labas ng souvenir. Ito nga paggawa ng ribbon na to, once na first time mo pa, ay talagang mahihirapan kang gumawa, be. Lalo na kung hindi maganda ang stapler na ginagamit. Pero depende din talaga ata sa tao. Kasi ako, 2 days ko atang pinag-aralan yung paggawa ng gantong ribbon.
And then, ayan, lalagyan mo siya ng flower beads or flower sequence. At next ko nga ginawa, B, ito na nga ang paglalagay ng ribbon sa glass. Bale, itong glass nga ay nilalagyan namin yan ng tape, yung packaging tape. Nilalagyan namin siya para hindi mabilis ma-damage. So, ang paggagawa ng souvenir ay madami talagang process. Pero nakaka-enjoy naman siya once na alam mo na yung mga gagawin. Ito nga palang ginagawa ko ay pang birthday at pang christening. Unicorn rubber na kulay pink. Pero ngayon nga ay parang hindi na siya magiging available muna kasi wala tayong stock B at walang stock ang ating supplier. Pero titignan ko baka kasi mag-cut out muna ako ngayon ng mga characters para sa mga gustong umorder ng characters, lalo na nitong unicorn kasi mabenta talaga to sa amin. Ang mga nag-order nga nito ay for birthday or minsan naman for christening. Pangbinyag ba? So, ang ginagawa ko na nga pala dyan ay nagbabalot na ako. Binabalot ko na siya sa plastic at tinatanggalan ko siya ng mga glue stick na excess. Ganyan ka-quality ang ginagawa naming souvenir. Hindi basta-basta, B. Dahil nga ilang buwan din ako natenga sa paggawa ng souvenir, na-miss ko ang paggawa nito, B. Kasi nga sabi ko nga sa inyo, once na alam mo nang gagawin sa paggawa ng souvenir, ma-enjoy mo talaga siya. Lalo na kung mahilig ka mag-design, talagang perfect sa yung gawain to. Ayan, dinidikitan ko na nga siya ng ribbon na ginawa ko kanina. And then, dyan yan dinidikit be sa may nilagyan ng pantali. So, ayan ang magiging itsura niya, diba? Napakasimple niya but super cute. Kaya talaga naman mabenta sa amin to. At super affordable pa, B. So, ako na din ang nagbalot niyan kasi nga nakakaya naman kay Pot kung lahat na lang iasa ko sa pagbabak sa kanya. Marunong din naman ako mag-box, B, at yan ang trabaho ko talaga. Dati nga nung wala pa ako sariling shop, ako ang naggagawa ng mga souvenir na pa-order ni Kuya. Yes, kay Kuya ako dati nagtatrabaho at ako ang tagagawa niya. May isang taon nga siguro na nagtrabaho ko sa kanya na ako lang ang tagagawa ng souvenir niya. Tapos tambak-tambak pa yung pa-order niya noon. Pero nakakaya ko naman kahit ako lang. Wow, nagyabang. Di, totoo naman talaga kasi. Kaya ko naman siya dati pero natatambakan ako. Minsan nga namumula pa yung mga pa-orders nila sa sobrang tagal na i-ship out. Pero carry ko naman at tinutulungan naman ako ni Kuya dati. Ang una kasing nagkaroon ng souvenir shop or ng business na ganito ay ang kuya ko, yung panganay namin. Kaya yun, ginaya na lang namin. At kahit nga may sarili-sarili na kaming shop, pare-parehas naman kami nagkakaroon ng sarili naming benta. Kasi sa dami ba naman ng mga tao dito sa ating bansa, be, sigurado namang may o-order at may o-order pa din dyan sa kanya-kanya naming shop, be. Ayan, tapos na nga yung una kong ginawa, kaya nagmerienda na ako ngayon, be. Hapon na nga ito, kaya nakaramdam na talaga ako ng gutom. So, nagluto na naman ako ng itlog ulit. Yes, itlog ulit, be. So, kahit araw-arawin ko ang itlog, hindi ako magsasawa. Paborito ko talaga ang itlog. Nagmerienda na nga ako kasi maya-maya lang ay maliligo na ako. Pero, ang nangyari pala, be, bago ako maligo, naglaba muna ako. Oo, ako na yung naglaba kasi busy-busy pa nga si Po. Need ko talaga kasing maligo kasi may gagawin pa akong souvenir na pa-order. At ang saya-saya ko, B, kasi nga talagang nabalik na yung sales namin ngayon. Sana tuloy-tuloy na to para hindi na tayo matenga, be. At madami tayong bayarin. Kaya sa mga may paparating na event dyan, sa amin na kayo umorder, B, ilalagay ko dyan sa caption ng aming TikTok shop. Siya nga pala, after kong kumain, ayun, nagluto nga ako ng saging prito kasi nga si Pot nag-request at gutom na din siya. Di kasi siya mahilig sa tinapay, kaya ayun, nilutuan ko na lang siya ng sag. And after that, be, nagtambay ako sa labas kasi ang sarap ng hangin. Siya, dito ko na lang tatapusin ng video ko kasi napakahaba na pala. Thank you nga pala sa mga nanood. See you next time. Bye, B!